Mga kababayan, pag-usapan naman natin etong si General Bato o si Senador Bato mga kababayan. Marami ang nakakapansin. Marami po ang kumbaga bumabatikos ngayon dahil nandun nga raw sa Europe etong si Senator Bato. Kaya lang bakit parang hindi natin nakikita mga kababayan, mga ka-GP Natics na may picture itong si Bato kasama po halimbawa siya po ay nandoon mismo sa Amsterdam na kung saan nandun po yung The Hague. Mga kababayan, bakit kanila? Napapansin namin na parang anong gagawin ni Bato de la Rosa sa Europe kung hindi naman pala siya magpapakita kay Tatay Digong nila. Mga kababayan, marami nagsasabi na tila parang maingat ang mga kilos at galaw ngayon ni Senador Bato de la Rosa. Bakit? Natatakot kaya ito mga kababayan na hulihin na mismo ng Interpol? Dahil baka mamaya biglang-bigla ay mayroon po itong warrant of arrest. Oo nga naman mga kababayan. Ano, pero mga ka-GP Natics, pakinggan po natin ang pahayag ng um, isa rin pong analyst o isa ring vlogger na kagaya po natin pero isang abogado. Pagpapaliwanag hinggil po dito sa nangyayari ngayon kay Senator Bato. Ako po ay nagulat, mga kababayan, dahil naghahanap talaga ako ng mga picture ni Senator Bato. Alam naman nyo yan eh. Mayayabang yung mga yan. Biruin mo kahit na standee ay ipapakita niyan sa picture. Pero si Senator Bato ay mukhang walayo. Wala po doon sa Amsterdam. Wala po doon sa Netherlands. Siya po ay nasa karatig bansa. Oh, hinggan natin to. O balitang-balita na ngayon Aha. na si Bato de la Rosa ay nandun sa Europa. Nag-post pa ng Aha. picture si Bato. Nag-post pa din ng picture si Bato na nandun nga siya sa Europa. Aha. Doc Ha? Pele Perez. Kaya kumpirmado talaga na nandun si Bato sa Europa. Kaya lang, napapansin Aha. natin, parang limitado ang galaw ni Bato. Correct. Maliban doon sa isang picture na yon na pinost Aha. niya, wala na siyang ibang Aha. posts. At nagkaroon ng rally doon sa The Hague. Malaking Aha. rally yon. Isang malaking rally sa The Hague. Nandoon yung nagsalita doon si Midja Aldia, Aha. nagsalita si Robin Padilla, nagsalita si Rocky syempre, pero wala tayong monitor kay Bato. Aha. Imposible naman na napaka-importanting pagtitipon yun. Nandun din naman siya. Tapos hindi siya pupunta doon. Parang, ano ba to? Parang limitado ang galaw ni Bato sa Europa. Aha. Takot ba siyang biglang maaresto? Maraming nagsasabi, Attorney, bakit hindi inaaresto si Bato? Nandyan pala sa Europa. Mhm. Mga kabunyog, mga kababayan, wala naman tayong alam na may inisyu ng warrant of arrest kay Bato. Tama. Wala pa tayong alam na may Oo. inisyu ng warrant of arrest. Pero mga kababayan, hindi po natin mayaalis ang isipin, lalong-lalo na si Senator Bato. 'Di ba? Dahil yung kay Digong Duterte, mga kababayan, yan ay failure ng mga kaalyado nila. 'Di ba may umamin nga diyan itong si nakalimutan ko lang yung abogado din ni Alice Guo, mga kababayan, na kung saan po sinabi niya talaga na hindi nila inaasahan yung paghuli dito kay Digong Duterte kasi akala nila wala na yung ICC. Akala nila hindi na papasok yung ICC para hulihin itong si Digong Duterte. So therefore, mga kababayan, kung yan ay nangyari kay Digong Duterte na bigla-bigla siyang nahuli, 'di ba? Bigla na lang nandiyan na yung ICC, may warrant of arrest na. It is possible to conclude mga kababayan na maaring hindi rin pinaalam ng ICC na may warrant of arrest na itong si Bato de la Rosa. Kasi para sa akin, si Bato de la Rosa ang nag-i-implement ng war on drugs. Siya ang PNP chief. So therefore, sa lahat na mga kababayan, siya ang may susunod na may pinakamataas na masasabi ko na may kinalaman doon sa extrajudicial killing. Ang sabi natin, live ito, Rodolfo San Jose, live po ito. Ang sabi natin noon, abangan, lalabas na ang warrant of arrest ni Bato. Ibig sabihin, may mga balibalita na noon na lalabas na ang arrest warrant ni Bato. Lalabas.
pero wala pang inilabas. Kaya lang alam nyo naman, naalala nyo yung kay Duterte, pagkakasi warrant of arrest, redacted yan. Ibig sabihin, Oo. hindi yan pinapaalam. Tama. Hindi yan pinapaalam. Kasi paano mo maaaresto yung wanted Oo. ng ICC kung pinapaalam mo na sa Oo. publiko? Narinig nyo yun, NBI. Kapag may warrant of arrest, ha? Huwag nyo basta-basta inilalabas. Para itong si Harry Roque, ganun din ang magawa ninyo pag tapos ng kanyang asylum. Ha? Ay di ba naalala nyo yung kay Duterte? Kailan lang nakumpirma na talaga palang may warrant of arrest si Duterte? Pagkagaling niya ng Hong Kong. May bali-balita na na-issuehan na siya ng warrant of arrest. Kahit nga sila Duterte, Tama. may timbre na, nakatimbre na kila Duterte na may warrant of arrest na. Nasa Hong Kong sila, nakatimbre na, pero walang confirmation. Kailan lang nakumpirma na mayroon na nga, o pag-land nila Duterte sa Manila, ayun, nakahintay na sila Torre, yung Interpol, at sila Ambassador Lacanilaw. So, ang tungkol kasi sa warrant of arrest, sinisikreto muna yan. Kasi paano mo maa-aresto yung wanted kung alam niya na? O ngayon, itong kay Bato, hindi natin alam kung may warrant of arrest talaga yan o wala pa. Pwedeng mayroon na, pero hindi lang Pero di ba mayroon na ring pahiwatig mga kababayan si Attorney Cristina Conti na kung saan po parehas ng kanyang body language nung meron ng arrest warrant itong si Digong Duterte. Di ba nakikipagtalo pa siya kay Panelo? At sinasabi rin niya sa kanyang nakaraang interview mga kababayan, anytime, soon, ay meron ng warrant of arrest itong si Bato de la Rosa. Baka yun na ang kinakatakot niya. Naku, nakakatakot lumabas. Nakakatakot pumunta sa Amsterdam, sa Netherlands. Baka mamaya ay huhulihin na lang pala nila ako. Naku, Bato de la Rosa. Naku, kawawa ka naman. Napaalam pa. Paano kung mayroon na nga palang warrant of arrest tapos nandun si Bato sa Europa? Correct. Pwede talagang bigla na lang siyang arestuhin doon. Kaya siguro sa tingin ko, nagpapasiguro din si Bato. Paano natin nasabi na limitado ang galaw ni Bato sa Europa? O tingnan nyo ito inanalyze ko ito. Inanalyze ko ito mga kabunyuga. Ano ang nakapost na ni Bato? Ito yung nakapost ni Bato. O yan. Siya, sa kanyang account yata yan. Hindi ko alam anong pronunciation yan. Pulize ba yan? Pulize? Pero nang sinerch ko sa Google yan, ang ganyan palang Pulize ba yan? German pala yan. German. German. Sabihin, mga kababayan, so ibig sabihin, ang German kasi, no, malayo-layo pa siya, parang isang biyahe ba? Tama ba? O dalawang biyahe pa? Papunta doon sa Netherlands? So, hindi siya makalapit. Diba? Medyo may distansya. Kumbaga parang may sakit. Kailangan may distansya muna. yan, si Bato hindi ang flight niya hindi sa Amsterdam. Kasi ang Dahig, Amsterdam yan eh. Ang capital ng Dahig, ang the Netherlands, ang capital niyan ay Amsterdam. Tama. Yan yung O kaya, pwede ling mag-land sa Rotterdam. Pero wala akong alam na may flight direct galing sa Pilipinas. Sa bagay, hindi na karamihan naman, hindi direct flight yan. Kung kasi, ilang beses na rin ako nakapunta ng Europe, 4 na yata o 3 beses. 3 beses. Sa 3 beses kong pagpunta ng Europe, hindi rin talaga ako mas dumadaan ako sa Frankfurt. Sa Frankfurt, Germany. Paano po, Sir Raul Manalansan? Tama ba? Pulitsay? Ganon? Pulitsay? Germany ako. Kaya, kung sa Frankfurt, Germany, ibig sabihin yan, German yung Pulize. Tiningnan ko sa Google, ang Pulize, ewan ko pasensya na kayo sa pronunciation ko. Ayaw ko nang mag-search kung paano pinopronounce yung na yan. Pero, ang police, ang ganyan na term, yung nasa sasakyan na nasa likod ni Bato, German, ibig sabihin, nasa Germany siya. Hindi siya sa Dahig. Hindi siya sa Amsterdam nagland. So, ibig sabihin, nagpapasiguro si Bato. Kasi, ano ang tawag sa police sa Dutch? Sinerch ko din yan.
Ang Dutch pala, o ito, hindi ko naman alam kung paano pinopronounce to. Oo. Polite ba yan? Polite in Dutch translates to police in English. O yan. Oo. So ibig sabihin, kung ganyan na polite ba yan? Ewan ko So wala pasensya na talaga wag niyo siya. akong kakantsawan. Oo. Ayaw ko namang ayaw kong mag-search pa ng pronunciation yan. Ha? Pag sinerch ko pa ang pronunciation yan, maaabala pa ako. Basta ang malinaw, yung picture na yan ni Bato, yung picture na yan ni Bato na pinakita natin na mayroong police car sa Mm. likod, yung picture niya na may police car sa likod, mga kabunyog, ayan hindi yan sa Dahig at hindi yan sa the Netherlands. Kasi ang Polizei ay German. Polizei ba yan? Polizei. So, nakakapagtaka nga naman talaga kasi mga kababayan. Kasi, 'di ba alam naman natin si Bato de la Rosa, ang hindi naman 'yan for ano yung pagpunta niya diyan sa Europe, hindi 'yan para sa pamilya na sila ay maglakwatsa or para sila ay mag-tour. 'Yan mga kababayan ay direkta niya namang sinabi na gusto niyang makita o makausap si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. However, hindi po natin makita, mahanap, may mga picture ba na ipinapakita kasi normally etong mga DDS na 'to sobrang yayabang. 'Di ba? Kapag halimbawa, ah, proud sila na pinapakita nila that they are with the former president, or they are proud to show mga kababayan na nandoon sila na nagbabantay dun sa kulungan ng ating dating presidente. Pero wala po tayong makita na picture ni Bato, 'di ba? Na ipinapakita nila, "Oy, nandito ako ha. Andiyan sa likod, nandiyan sa pader na 'yan, nasa likod ng pader na 'yan si Tatay Digong." Walang gano'n. Hindi kagaya ni Harry Roque na kahit sabihin na nagsisinungaling si Harry Roque, araw-araw daw siyang nandoon sa Duterte's Park at Duterte's Forest. Pero talagang nandoon si Harry Roque na sinasabi niya, nandiyan sa pader na 'yan, nasa likod niyan si Tatay Digong. Pero itong si Bato de la Rosa ay walang gano'n. 'Di ba, mga kababayan? Oh. Marites Puega, thank you GP, first time ma-recognize ang comment ko. God bless you all PBBM vloggers. Agbiaga, Dagite Ilocano. Thank you so much po, Ma'am Marites Puego. Tuloy natin. Ayan, wow. Salamat, William Zinaruza. Salamat Polizei daw pala yan. Okay. So yung Polizei, yung picture ni Bato na may sasakyan sa likod, Polizei, German yan ang police. No. Hindi ko po sinabi Raul Manalansan na papasok si Bato de la Rosa doon sa kulungan ni Digong. What I'm trying to say is that same thing with Harry Roque na 'di ba siya ay nagpo-post, nandiyan sila sa Duterte's Park. Sinasabi nila at the back of that wall, nandiyan ang dating presidente, nandiyan si Tatay Digong. 'Yun ang sinasabi, 'di ba? Hindi kailangan pumasok. Alam natin na ang pagpasok doon sa selda ni Digong Duterte, kailangan ng permission unang-una ni Nicholas Kaufman, at ito ay siyempre magpapaalam din sila sa ICC. 'Di ba? 'Yun po ang nila yan po yung ginagawa nila diyan na policy o pulisiya. Na Austria ba yan? Tama, kasi ang Austria sa Germany, German din yan. Polite ba ang pronunciation? Okay, sige, salamat sa inyo pero ang malinaw dito, yung Polizei, yung Polizei, sa ano yan? German. Polizei. Yung Politei naman, yan naman yung sa Dutch. Di ibig sabihin, German yan. Sa Austria pala yan Sa Austria. So ibig sabihin, hindi makadiridiretso kaagad si Bato, hindi makadiridiretso kaagad si Bato sa Dahig. At nagkaroon ng malaking pagtitipon sa Dahig. Nagrally doon ang mga DDS. Ayan rally yan ng mga DDS. International Solidarity, malaking activity nila yan. Yan
Unite for Duterte, isang lahi, isang diwa. Nagsalita diyan si Revilla, o si Padilla. Nagsalita diyan sila Media Aldia, wala si Bato. Yun lang. Kumbaga, kung nandun ka na rin sa Europe, ang Alam na. lapit-lapit lang naman ang mga lugar sa Europe. Hindi naman yan hindi yan tulad ng United States of America, ang mga states ang lalayo. Ang Europe, by train, by kaya yan. By bus. Ibig sabihin, kung si Bato, nandun na siya sa The Hague, sa the Netherlands, Oo. mayroong malaking rally doon, yung rally nga na yan, kahapon yata yan, di dapat, dapat nandun si Bato. Nandun dapat si Bato. Pero hindi siya visible eh. Masyadong limitado ang galaw ni Bato sa Europa. Bakit? Natatakot ba siya na baka bigla siyang arestuhin? Hindi, kasi malayo yan mga kabunyog. Correct. Hindi malayo yan. Wala tayong alam na may warrant of arrest ng in-issue. Pero sinabi natin, hindi malayo na sa kasi si Bato, talaga naman kung may i-issuehan ng warrant of arrest sunod kay Duterte, si Bato na yan. Si Bato na yan. Sunod kay Duterte, si Bato na. Up until now, mga ka-GP Natics, wala po tayong makita na isa pang, kahit isang post lang ni Senator Bato na nandoon na siya mismo. Kahit dito, di ba, rally nila to eh. Di ba? Rally nila to. Supposedly, dapat nandyan si Senator Bato, but unfortunately, we haven't seen him. Di ba? Hindi po natin nakikita dito. Hindi siya visible sa mga mata ng mga tao. Ano to, mga kababayan? Nandoon lang sa isang lugar sa Germany at nakikipag-usap na rin sa mga tawag dito, nakikipag-usap na rin dun sa mga abogado. Kasi marami nagsasabi, baka nagsisik na rin ng asylum. Teka lang, ano siya eh, senador, tapos magsisik ng asylum, parang malabo atang mangyari yon. Baka naman nakikipag-usap lang dun sa mga abogado na para ma-secure or masiguro, mga kababayan, na walang makakahuli sa kanya or kung sakaling hulihin siya, meron na kaagad silang depensa. Kaya lang, wala pa tayong confirmation. Bagamat siguradong i-issuehan niya ng warrant of arrest. Kung kailan yan, hindi natin alam. Posible ring na-issuehan na siya ng warrant of arrest, hindi pa lang linalabas. Pero pag nalaman ng ICC na nandun siya, ay posible talagang dadamputin yan. Correct. Kung may warrant of arrest na. Hindi natin alam. Yun ang maliwanag, mga kababayan. Kahiya-hiya po yun sa kanila. At eto kasi yun ang senaryo. Bakit halimbawa napaka-isolated case nito, mga kababayan? Isolated bang matatawag? Well, ang tawag sa kanya ay isolated. If ever na itong si Bato de la Rosa, mga kababayan, ay mahuhuli. Bakit kamo? Kapag siya ay nahuli dyan, mga kababayan, alam natin na ito ay nangyayari sa ibang mga tao. Kasi ang ginawa ko siyang isolated, na sinabi ko yung ginamit ko yung isolated, kasi si Digong Duterte nahuli dito sa Pilipinas. So ngayon, inilalaban nila yung tinatawag na jurisdiction. 'Di ba? Pero at ang sinisisi nila ang yung Philippine government. Sinisisi nila administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. So, if ever na mahuli si Bato de la Rosa somewhere there in Europe, mga kababayan, hindi na nila pwedeng sisihin si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit kamo? Mga kababayan, they are the one na lumapit sa bitag. Diba? Sila mismo ang lumapit doon sa kulungan ng mga tigre, kulungan ng mga dragon. Bakit naman dragon? Bakit tigre? Ibig sabihin, nakaya siyang hulihin, nakaya siyang ipakulong. Diba? Hindi naman literal yan na dragon, hindi naman yan literal na tigre, kakainin siya. Ibig sabihin, may power to get him. Diba? To get him in jail, mga kababayan. Wala na siyang ibang masisisi dyan. Bakit sisisihin niya si Pangulong Bongbong Marcos? Sino ba ang pumunta dyan? Sino ba yung lumipad dyan? Si Pangulong Bongbong Marcos ba? Pinilit ba siya? Diba, Rebecca Pauli? Baka mamaya kasi sabihin na naman nila, oy, si Marcos ang may kagagawan yan. Siya ang totoong prosecutor, siya ang totoong persecutor.
Prosecutor at persecutor, gamitin na nating parehas. Kasi yun ang sinasabi ni Kaufman eh. Prosecutor daw, nandoon sa Pilipinas sitting in his palace. Ba? So, maliwanag dito mga kababayan na nakikita natin very limited ang galaw ni Senator Bato. Nag-iingat ito na mahuli. Alam niya, anytime in the moment, the warrant of arrest mga kababayan will come out. Yun lang yun. Sabi ni Letty Puke, that's a Germany policy. Ang pag-pronounce niyan sa Tagalog ko ay na lang spelling is polizay. Is it polizay or polizay? Ma'am Letty Puke. So whatever it is mga kababayan, so it's in Germany. Ayun sinasabi ni Ma'am Letty. Diba? Lahat po naman sinisisi si PBBM. Kahit doon sa pulong video ng Maniac, pulong si PBBM daw ang may sala. Kaya nga eh. Nagtataka na lang talaga ako sa mga Duterte na to. No? Ginawa nilang katarantaduhan. Si PBBM pa rin na may kasalanan, mga hamag. Ano pa ba yung mga topic natin?